Yun, follow-up video po to doon sa nangyari sa account ko sa Remitly tsaka sa Facebook. Totally wala na, hindi ko na talaga siya mabuksan. At kahit anong gawin ko, kahit anong pansundin ko sa YouTube sa mga taong nahack din account pero na-recover nila ako. Sinundan ko pero wala, hindi ko na talaga magawa eh. But anyway, bago ko pagpatuloy, kakauwi ko lang, tinawagan ako ng kaibigan ko si Edison Katakoy, founder ng Bayanihan sa Winnipeg. At yun, kumain kami sa labas, breakfast, niyaya niya ako, pinakain niya ako sa Mirnas, yung kilalang Filipino restaurant dito sa Winnipeg. At kausap kami, ganyan, nagkakwentuhan kami sa mga buhay-buhay. At maraming salamat sa iyo, kaibigang Edison. Talaga sobrang, talagang bilib ako sa tao po na talagang to. Talagang, sobra talaga kahit ever since talagang nung nakilala ko po talaga to. Talagang, ang grabe ang suporta talaga nito sa mga kapwa natin Pilipino. Kahit hindi pa kami ganun magkakilala nito, pero sobrang ang tinutulong kaagad. Talagang malaki po ang puso nito sa pagtulong sa mga kapwa natin. Pinagpapasalamat ko sobra kasi nung napanood niya yung YouTube, tinawagan niya kaagad ako at yun, usap kami at grabe, hindi ko na elaborate kasi talagang sobra, hindi ko ina-expect yung ibigang Edison, talagang sobra. Alam mo yung sitwasyon ko, talagang naintindihan mo, talagang maraming salamat sa iyo. Talagang naintindihan mo yung kalagayan ko ngayon. Hindi ko ina-expect yun, kumbaga. But anyway, yun, balikan natin yung yung Facebook tsaka yung iba, tsaka Remitly. Unang-una ko po sa lahat, I suggest pagdating sa mga remittance app nyo, kagaya ng Remitly, World Remit, iRemit, Sendwave. Kung meron po, kasi normally may nakasave po doon ng mga banking information, di ba? Kung hanggat maaari, tanggalin nyo po yun kada gamit nyo. Para in case na ma-hack po yung inyong remittance app na yan, at nabuksan ng hacker, hindi po sila makakapagpadala ng pera doon sa kanilang account. Kasi normally ganun na nangyari sa akin. Automatic pumapasok po doon sa account nila. Kaya lang, ninotify ako ng Remitly na may nagpa-transfer nga ng mga $12,900, mga $500 eh. At nagkataon lang talaga na walang pera. Kung sakasakali na i-transfer ko yung pera ko, sigurado na wipe out yun. Ganon. So, para sa akin, I suggest tanggalin nyo po yung mga naka-program na mga source of fund kung saan kumukuha ng pera yung remittance app na yun. Kada gamit nyo, tanggalin nyo. Para sa ganon, hindi kumahak man, kasi yun yung paraan nila, hindi nila mahahak ang inyong bangko. Pero mahahak nila yung mga remittance app kasi meron yung mga referral link. At kung akala nyo kaibigan nyo yung nakakausap nyo, minsan para bang nadadala kayo dahil akala nyo kaibigan nyo, kagaya na nangyari sa akin. Akala ko kaibigan ko na yung kausap ko at naipadala ko yung code yung code sa kanya na after ko na padala, para bang nabuksan na niya lahat. Pero napansin ko siguro na matagal na niya ako namanmanan kasi nakapasok sa Yahoo ko. Nandun yung recovery email niya. Tapos nakapasok sa Facebook ko na talagang 4 na beses nag-attempt until na nakapasok siya na talagang hindi ko na alam kung paano. Ngayon, hindi ko na mabuksan talaga. Nanginayang ako na kahit paano, kahit alam kong walang nawala sa akin, pero nakakapanghinayang pa rin kasi nandun lahat yung mga importante, yung mga messages mo sa mga mahal mo sa buhay, yung mga pictures, yung mga at matagal na yun, 2004 pa rin. Kahit paano, masakit pa rin dahil may malaking halaga pa rin sa iyo dahil marami doon kasi yung mga pinahalagahan mong bagay sa buhay, di ba? Pero ganun pa man, kailangan tuloy pa rin tayo sa buhay kasi hindi tayo namatay. Kumbaga, hindi naman tayo. Kumbaga, may hope pa rin, di ba? Pero kagabi talaga binigyan ako ng medyo masamang panaginip talaga kagabi. Na para bang para daw nasa ilalim daw ako ng swimming pool, tapos nandyan lang daw yung mga tao sa paligid pero hindi ko sila nasa ilalim ako kasi hindi ko sila mahawakan, tapos hindi ako makaangat, para bang ganun, para bang unti-unti na lang akong bigla na lang akong nagising talaga sobra. Sama na pa rin naginip ko kagabi talagang But anyway, pinagpapasalamat ko dahil may mga tao talaga na kahit paano na sumusuporta kagaya ni
kaibigan Edison, na talaga sobrang laki ng puso talaga. At marami pang iba dyan na mga kaibigan natin na talagang todo suporta, na talagang nandyan pinagdarasal tayo. At sa mga hindi ko kakakilala na, na nakita ko lang nag-message na ng mga maraming salamat po sa inyo. At kalimutan ko yung pangalan na, pero ito ilalagay ko dito. Yan. So, bagong subscriber pala, napanood niya to, tapos naintindihan niya na kagad yung so maraming salamat po, kasi kahit paano, kahit di niyo ako kilala, pero at least gusto ko, kasi ang main purpose ko lang po nito is awareness. Hindi ko po para i-chismis o pero awareness lang din sa mga kababayan natin, sa mga kataong kasi malay nyo baka mangyari din, di ba? Para at least kasi minsan kasi akala natin sa mga kahit alam natin na minsan mataas yung awareness natin sa mga scam, pero kung minsan may masyadong preoccupied yung oras na yun, kagaya ko, nagdadrive kasi ako noon, hindi ko na naisip na kung kaibigan ko ba talaga o hindi, kasi ang alam ko kaibigan ko talaga yung kausap ko, na hindi ko na-realize na bakit ko nga pala binibigay yung email at saka phone number ko, di ba? So doon yun yung nangyari, nung nabigay ko yun, tapos nabigay ko yung code, boom, ang bilis talaga ng pangyayari, grabe. Siguro meant to happen talaga, kasi during that time, talagang this week talaga medyo parang nasa rock bottom tayo, kasi nga sunod-sunod Monday pa lang hindi na-approvean yung EI natin, Tuesday nabigyan tayo ng ticket, Wednesday sumabog ang gulong natin, 2 pa. As Thursday ito nangyari nga to. So ano pa kailangan para i-test ka, di ba? Hindi ka mananalo sa akin kung tutusin. Yes, tao lang ako para hindi masaktan, pero nandun pa rin ang faith ko sa Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. At talagang talagang pasalamat ako, talagang wala talagang nangyari do sa kasi kung nangyaring nakuha pa yung pera ko na na-transfer ko, baka hindi ko na alam gagawin ko lalo. yun mas hindi doon. Kaya pero maraming salamat talaga, Brother Edison, talaga sobra talagang hindi ko alam po, totoo lang sa ngayon, kasi talagang ang ko ngayon is aral, matapos ng pag-aaral, tapos gumawa pa rin ng paraan para, kasi wala nga akong work, hindi ako na-approve ng EI, kailangan gumawa ako ng paraan para kumita. Yung business ko naman, hindi naman ganun kabilis kaagad yung dahil kahit maka-close ako, hindi mo naman kaagad makukuha yung income. Kaya, but anyway, kailangan ko gumawa pa rin ng paraan para kumita everyday. But anyway, yun, in-update ko nga lang kayo. Sana maintindihan nyo kapag may yung mga remittance app nyo, wag nyong lagyan ng banking info pagkatapos yung gamitin, tanggalin nyo. Tapos every time yung gagamitin nyo, sa kanyo lang ipasok. Tapos, Facebook nyo, kung kailangan yung i-update, tanggalin nyo po yung phone number. Tanggalin yung phone number at palitan yung email address nyo na dating nakaprogram doon. Naglagay kayo ng ibang email address. Baka kasi minomonitor na rin kayo, or pinag-aaralan na rin kayo. Tapos tingnan nyo yung mga email address nyo, yung Yahoo tsaka Gmail, kung meron pong mga suspicious activities na nandun. Kung meron lang nakapasok na ibang recovery email address, check nyo na rin para at least makita nyo na baka meron na palang pumapasok doon. So, doon ko lang natutunan itong mga to. Nung nangyari nga to. Pero kung hindi to nangyari, kumpante pa rin ako, di ba? So, ngayon, nagbigay sa akin ng matinding awareness para in case na something happen in the future. Kasi meron pa akong ibang mga email address. Chinek ko, pinalitan ko yung phone number ko. Talagang, So, yun. Sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala, yung phone number ko, hindi na po yung gumagana. Ibago na po. So, tawagan nyo na lang po ako, or i-message nyo na lang po ako sa YouTube na to, tapos bibigay ko po sa inyo. May message ko na lang po kayo doon. So hanggang dito na lang po, update ko na lang po kayo sa mga buhay-buhay rin dito. Totoo lang, hindi naman ganito yung mga content ko, pero wala, kailangan ko lang po i-share sa inyo para at least makapagbahagi sa inyo ng at least magkaroon din kayo ng awareness sa mga lalo na sa mga social media account natin. Okay? Maraming salamat po. Pasensya na po, medyo magulo ang mga salita ko, pero siguro naintindihan niyo na rin po. Okay. Maraming salamat po.
Hanggang sa muli pa, bye.